palangga, ano na ba ang ating laban? Nakita niyo ba yung ating mga video dyan? Lalo na yung kay Ahas, yung kay Butod sa Boljakan. So, enjoy nyo lang yan. Marami pa tayong project. Okay? Ano bang title natin? Sino ang pipiliin ni Senator Amy? Si Ngagba ba o si Inday at Taong Bayan? Okay. So, natuwa kayo dahil, of course, yan yung panawagan natin na sana tumiwalag na si Inday sa mafia na gobyerno. Right? So, well, actually, expected naman natin lahat yan. It's just a matter of timeline. When niya gagawin. O, diba? At yun na nga, ginawa niya kahapon dyan sa Pilipinas. Ngayon punta natin to si Senator Amy, kung ano bang gagawin natin dito kay Senator Amy. Alam nyo, marami, di ba, galit na galit kayo na sinasabi nyo dyan na huwag magtiwala kay Senator Amy. Naintindihan naman, kahit ako, ganun din naman yung sentimiento ko, no? Naintindihan ko naman yung inyong hinaing kasi nga, kung meron mang nakakaalam na Adictus Benedictus, si Marcos Jr., kundi ang kanyang kapatid. Okay? So sa pag-resign ni Inday, medyo ano tayo ngayon, parang usapang magpamilya. Balikan natin yung mga maalala natin na mga ginawa o sinabi ni Senator Amy. Mag-comment kayo dyan, yung mga memorable na binanggit niya patungkol sa kapatid niya o yung mga pangako niya. I'll try my best na basahin ko. Okay, ngayon, kahapon nga ay tuluyan nang nag-resign si Inday sa FTF-LCAC at sa Department of Education, mga palangga. So kasabay niyan, talaga namang pinag-usapan ng buong bayan at yung iba, yung kampo ni Lisa na tuwang-tuwa sila. Okay, yung kampo niya. Pero hindi nila alam habang natutuwa sila na wala silang kamuwang-muwang dahil wala naman talaga silang connection dun sa loob ng snake pit. Hindi nila alam na nag-jujug-juga na naman si Bangag at saka si Lisa. Okay? Sino nagsabi sa akin yan? Di nasa loob mismo na sukang-suka na sa kanila. So nag-away ang dalawang salot sa lipunan at nagpa-meeting kung ano yung kanilang counter dito kay Inday at kung ano yung pwede nilang gawin para sa kanilang mga black propaganda. So, alam niyo na po yan, last year pa nagsimula yung mga black propaganda na yan. Even mismo si Lisa Tanas ay nagpa-interview kay Taberna kung saan na mukha siyang pinulot lang talaga sa pusali yung kanyang drama doon na pamasa-masa pero hindi talaga masa masang mandorobo yung itsura niya doon. Okay, punta tayo dito sa opisyal muna na mensahe ni Senator Amy Marcos. Okay, sabi niya dito, 21 hours ago, right after na mag-declare si Inday ng kanyang resignation sa gabinete ng mga bangag, ito na nga ang sinabi niya. Ang aking pagmamahal, pagtitiwala at paniniwala sa iyong kabutihan, husay at pakikipagkaibigan ay hindi kailanman magmamaliw. Hindi kailanman magmamaliw. Di ba may kantang gano'n? Maala-ala mo kaya ang sumpa mo sa akin. Diba? Parang gano'n yun, hindi magmamaliw. Sabi niya, ako ay iyong kasama sa bawat hakbang. Ahakbang na ba si Senator Amy bilang isang maisog? And now, by the way, ipaalala niyo po sa akin at babasahin natin lahat yan yung mga hinaing ninyo kay Senator Amy para marinig niya. Nanonood yun. Alright? For sure. Sabi niya, ako ay iyong kasama sa bawat hakbang, bawat araw at bawat laban. Dahil iisa lamang ang nais natin, magwagi at magtagumpay ang mahal nating Pilipinas. Ngayong gabi may bubukelya ako sa inyo. I don't know, baka nabanggit ko. Sa dami kasi binubuking natin dito mga palangga, hindi ko na mabilang. Okay? Pero ano yung statement ni Senator Amy? Kung inyong hihimayin ang aking pagmamahal at pagtitiwala at paniniwala sa iyong kabutihan, husay at pakikipagkaibigan,
ay hindi kailanman magmamaliw. Ano ba yung magmamaliw? Bigla ko. Teka lang, i-translate na yun natin yung magmamaliw. Okay? Para mas magkakaintindihan tayo. Masyadong malalim. Mawawala, di ba? Hindi magmamaliw, mawawala. Okay? So ibig sabihin nito ay pinapakita niya yung suporta niya kay Inday. Sabi niya, ako ay iyong kasama sa bawat hakbang. So, sa bawat hakbang ni Inday ay sasamahan daw niya. Lingid sa inyong kaalaman, okay, talagang yung friendship nila is ganito. Okay? Talagang, alam niyo, nung nakita ko yan una si Inday noong 2017 sa kasal ng anak ni Senator Amy, na si Michael sa Ilocos na ako inibitahan. Talagang close yan sila. I mean, hindi ko naman nakita na sobrang close, but doon ko nakita yung friendship nila. Okay. Since ganyan yung statement ni Senator Amy, so ito po'y hudyat na suportado niya si Inday hanggang sa dulo kung ano man yung gagawin niya. At ilalaglag ba niya yung kapatid niya? At ilalaglag niya o siya yung malalaglag? Ganito lang yan, Senator Amy. Okay? Sabi ko nga sa mga nakaraang vlog ko, nabubolja kita, nabubolja ka namin, kasi hindi mo kami pinaglalaban. Kasi hindi mo ginagawa yung sinabi mo na ang gusto mangyari ng tatang mo. Okay? Sabi ni Jerry, wag magtiwala. Okay, ngayon, eto lang yan. Mga kababayan, kasi may mga bagay-bagay na hindi nyo alam at yung iba alam ko. Alright? Ganito. Ang gusto ko, narinig mo to, Senator Amy, nababasa mo naman, okay, na nababasa mo naman yung sentimento ng tao. Alright? So, mamili ka. Ilalaglag mo ang kapatid mong bangag o ikaw ang ilalaglag ng taong bayan kasama ang kapatid mong bangag at buong pamilya mo. Kasi, nung kinampanya mo, okay, nung niligawan mo si Inday, when I say ligawan, di ba, kinuha nyo yung kanyang puso para mag-tandem kay Kuting. Alam mo na, ito po yung nakarating sa akin. Ganito kasi yan. I don't know kung naikwento ko ito. Pero ikwento na natin kasi total, tuloy-tuloy na ito. Ganito kasi yan mga palangga, ayon sa ating puting ahas. Ang mangyayari kasi ganito, dapat ang magpapatakbo ng gobyerno, di ba, si Kuting ang mananalo, si Inday ang Vice President. Si Amy ang magiging, kumbaga, pinaka-alter ego ng kanyang kapatid. Maganda naman yun, kung yun ay para sa Pilipino. Yun po ang naging usapan dyan. Kaya si Inday napapayag na makipag-tandem kay Bangag Jr. dahil sa kanilang mga usapan ayon sa puting ahas na pabubutihin nila, gagawin nila yung pagbangon at unity. Yun talaga, in fairness, yun po yung intention. Alam ko yan before pa. Hindi ko alam kung nakwento ko na to o baka ngayon ko lang. O baka bangag lang ako ngayong araw na to dahil sa kaka-edit ng picture. Anyway, so yan po yan. So dapat kasi hindi makikialam si Liza Tanas. Pero na-denggoy sila ni Liza. Nabudol sila dahil imbis na yun ang usapan na patatakbuhin nila, na-mention ko na, sabi ni Joe Mac, okay? Ayusin nila yung unity and continuity from the Duterte at kukunin nila yung mga mabubuting nagawa ng tatay ni Senator Amy at nagawa ni Pangulong Duterte, yun ang i-apply nila dapat sa Pilipinas. Okay? Yun ang sinasabi at si Kuting at siya yung magiging, ang advisor niya is si Amy. Wala namang masama na mag-advise. Alam mo, wala namang masama kung si Liza ang yung advisor ni Marcos Jr. Kung para sa tama yung kanyang advisor. Alam mo, para sa akin, walang masama kung si Liza ang talagang nagdedesisyon in terms of ganito. Kung ang desisyon niya ay para sa kabutihan ninyo. Alright? So, yan. Ngayon, mga kababayan, kaso lang tinraidor sila ni Liza, di ba natala ninyo,
even itong Senator Amy ay nagre-request ng helicopter para sa kanyang charity, hinaharang ni Lisa kasi insecure nga siya. Si Amy mismo nagsabi niyan sa akin through text messages sa Viber in 2022 na insecure si Lisa sa kanya. Talagang meron silang hidwaan na gano'n. But, eto lang ang sa akin. Okay? Ang dami nang sinabi ni Senator Amy na, yung kapatid ko, di ba, nagdasal pa doon kay Brother Joey Villanueva. Sabi gano'n, hipuin niyo po ang kapatid ko na siya ay napapaligiran ng demonyo, ganyan-ganyan, di ba? So, galit yung taong bayan, galit kayo. Okay? O, sabi ni Rosalita, I agree, okay lang si Lisa for good para sa to all of us, pero sarili niya inunan niya. Exactly. Kasi kaya nga may mga cabinet secretary si Marcos Jr., ang presidente, hindi lang naman siya ang nag-iisip sa lahat ng bagay. Kaya nga tignan ninyo, kaya may mga cabinet kasi hindi naman si Marcos Jr. ang magdedesisyon at yun yung mga what do you call it, yung mga pinapipirman sa kanya mga papeles, whatever, kung ano man yun, ay naisala na ng kanyang cabinet secretary. So wala akong problema sa akin talaga kung si Amy ang kanyang alter ego, kung si Lisa, kung sinong demonyo, as long as for the people. Kaso lang, mga kababayan, ito ngayon ang challenge natin kay Senator Amy. Tama kayo, nabudol niya tayo. Pero pwede niyang i-redeem ang sarili niya. Okay? Hanggang June 30 na lang. Okay? Pwede niyang i-redeem o before June 30 kasi, di ba kayo ay hingi ng hingi. Mahalika, nasa na yung video, ganyan. Actually, alam na Senator Amy kung kanino yun o kung sino-sino may hawak nun. Pwede ko sabihin yun sa inyo pero hindi ngayon. May sumisit-sit. Parang sitsaritan. Alright? So mga kababayan, eto yan. Okay? Kaya, Senator Amy, kung naririnig ka, kung totoo itong sinasabi mo, mamili ka. Ilalaglag mo ang adik mong kapatid o kasama ka sa paglaglag, kasama ang taong bayan na ibabalusok namin kayo sa komunyo. You have to redeem yourself kasi ang issue ngayon, hindi na ito tungkol sa inyong vested interest. If you love your people, na sinasabi mo, nagkakagulo na sa South China Sea. Nagkakasakitan na. At the moment na umiglap ang kaguluhan, buburahin tayo sa mapa. Kung hahayaan mo, Senator Amy, natikisin dahil sa dugo na nanalaitay sa'yo, dahil kapatid mo, over sa 100-something million Filipinos. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, di ba? Let's talk about timeline. Kasi we all know that they're waiting for June 30th, maka 2 years si Inday. Okay, fine. Pagbigyan natin. Number 1, ang laki ng kasalanan ni Senator Amy sa bayan nang pinatakbo niya si Marcos Jr. na ito ay addictus benedictus. Ulitin ko, Senator Amy, harapan, alam mo na lumuhod ka kay Pangulong Duterte, maraming nakakita nun, nung ikaw ay nakiusap na wag nang isama si Puting sa narco list kasi baka pwede mong kausapin na magbagong buhay. Pero hindi, nagkamali ka, nabudol din si Pangulong Duterte. Simula nung lumalaki si Marcos Jr., alam mo na addict siya. At alam mo din, alam ng mga kamag-anak mo, na galit din ngayon sa kay Marcos Jr. Kaya, alam naman natin, lahat tayo ngayon buwisit sa pangalang Marcos, di ba? Pero in fairness, may mga Marcos na galit din. Okay, sa father's side ni Bangag Jr. dahil sa ginagawa niya, for your information. So ngayon, Senator Amy, alam mo na si Marcos Jr., ang kapatid mo, ay walang kwentang anak. Di ba nakalagay nga yan sa diary ni Marcos Sr. na pinaka-problema niya, pinost ni Sandra ng Maisog, Canada, ng Vancouver.
Nakita ko yun na ang pinaka-worry nila, yung kanyang anak na si Bangag na adikto, na lazy. I think yun. Comment ka nga dyan. Ano eksaktong comment dyan? So anyway, alam mo, Senator Amy, na nung tagumatayon ng tatay mo, yun, nung tagumatayon, nasa deathbed siya, dying na siya, hinagilap mo pa, o hinagilap niyo pa, si Marcos Jr. kasi para siyang kangkarot na pakalat-kalat dahil addictus benedictus nasa barkada, bangag na bangag, at last few minutes ng bago bawian ng tatay, ang iyong ama, ang iyong ama, doon lang siya dumating. Hinanap niyo pa. Hindi mo pwede pa sinungalingan niya. Okay? At alam mo na rin na ang mga Romualdez, galit na galit ang tatay mo sa pamilya ni Martin Romualdez, hindi nga yan siya makapasok sa bahay nyo sa Makiki, Hawaii. Tama? Dahil ang mga Romualdez ang sinisisi ng tatay mo kadahilanan ng pagbagsak niya. At ngayon, sinong sisisihin ninyo? E di sarili ninyo. Dahil ang kapatid mong bangag at walang backbone na tinotolerate mo ay patuloy na ginagago tayo. Buti sana kung tayo po ay ratratin ng China. Kung yan ay gusto ng China, gusto nyo talagang burahin ang mapa ng Pilipinas, unahin nyo ang Malacanang. Diyan kayo, unahin nyo ang Malacanang, unahin nyo ang Senado at Kongreso, baka matuwa pa ang taong bayan. Uunahin nyo yung mga bahay nila. Isang singot lang yan para totally matunaw sila. Diba? So yun. So ngayon, Senator Amy, ang dami mong kasalanan sa bayan. Ano yung kasalanan mo? Ang pagpapatakbo sa kapatid mong bangag. Masisisi mo ba itong mga palangga ko na no more Marcos Romualdez pati Araneta dahil niloko mo kami? Pero pwede mong i-redeem ang sarili mo sa pamamagitan ng ikaw mismo after magbuka sa iyong bibig. Although sinabi mo yan na hindi mangyayari na ipapagkanulo mo ang kapatid mo, then, di mo mong gawin at antayin mo ang hagupit ng taong bayan. Sinabi mo, kaya meron kang sinabing off-cam. The reason why I still have respect for you. Hindi kita tinatakot. Sino ba naman ako para magtakot-takot sa'yo? Hindi ko pa lang pwede sabihin ang sinabi niyang off-cam. May sinabi kang off-cam na alam ko na yun pa, yung parang hibla na lang ang pinangahawakan ko na gagawin mo. And you do it. Kapag yung kapatid mo umabot pa ng SONA sa July 22, makikita mo ang hagupit ng taong bayan. No way out ka na. Mamili ka. Ang kapatid mong bangag na wala naman kwenta ang buhay o yung almost 120 million Filipinos na sinasalang niya sa nakakalungkot na pwedeng mangyari sa Pilipinas, na burahin ang mapa ng Pilipinas, burahin ang buong pamilya ninyo dahil sa kabangagan ng kapatid mo na gusto niya ng bratatatat o nuk-nuk-nuk, nuk-nuk-nuk, di ba? Gusto niya pausukan ang buong Pilipinas para mabura kayo. Lahat kayo. Do you think kapag nag-explode yung Cloud9, mala-clouds yan di ba? Yeah, I hope you get what I'm talking about here. Pag nag-explode yan ng bonggang-bongga, baka nga talagang mabura tayo sa mapa. Bako, buti sana, pag yan ay isinaboy sa ating bayan, sabi ko nga, doon mapupunta yan sa mga bahay nila sa Forbes Park, sa Malacanang. Pero kawawa rin yung mga inosente dyan na nagtatrabaho lang. Buti sana kung pwedeng mamili yan. Ito kay Kuting na to. Ito kay Lisa, unahin natin, kay Tambaluslos. You know what I mean? So, kung ikaw ay totoo sa sinabi mong mensahe kay Inday Sara na sasamahan mo siya sa paghakbang, ang testimonya mo bilang kapatid
na yes, nagkamali ako. Kunyari, magsalita ka mga kababayan, pasensya na po kayo. Ako ay nagkamali na pin-remote ko ang aking kapatid, pinatakbo ko na alam ko since bata pa kami ay bangag na siya at talagang adictus benedictus. Huwag na nga tayong maglokohan. Kasi pag lumagpas ang June 30, nag-worry kasi doon ako sa tao eh. Sasabihin ko ang pangalan, pero baka hindi. Kasi baka magurgur. Baka unahan si Lisa magurgur. Alam mo kung ano yung tinutukoy ko. If you love the Philippines, patigilin mo na ang kapatid mong bangag. It's either pag-resignin mo o taong bayan ang hihila sa kanya. Huwag mo na sanang dagdagan pa ang kasalanan mo sa taong bayan. Yung mga expose mo sa chat-chat, na nakita mo na kung sino ang mga binayaran ni Tambaluslos, ikaw mismo. Saan napunta itong mga laban-laban natin ito? You have to speak up. I don't know kung ano ang laro ni Inday. Gusto ni Puting may gera para maka-martial law siya. Eh, sinabi nga ni Atty. Glenchong sa speech kanina na kadahilanan na kumbaga yung tatlong gusto nila, cha-cha, yung dalawa, yung cha-cha at saka itong ang yung gusto niyang bratatatatat para manatili sila sa pwesto. Ako, I'm looking forward. Kasi kung ito gustong gawin, alam mo, nasa kamay din ni Senator Amy para mapigilan ang gerang nalalaki. Kasi may time pa, ilang date na ngayon? Senator Amy, anong date na? June 20. You have 10 days to prove to the Filipino people na you are for the Filipino people. Nakita mo, may nabasa akong article na, okay, basahin ko lang to. May nag-send sa akin. Mga palangga. Okay daw. Itong pangalan nito, June 20. Ito daw ay itong sulat ni June 20, My Talk with Amy, sabi ni Jose Alejandrino. Who is Jose Alejandrino? Okay, Amy Marcos asked me to call her. We had a good example of use, which I won't post here in its entirety. The long and short of it, Amy has been talking to many groups to explain the terrible state we are in. So, nakipag-usap daw si Amy sa mga grupo kasi I believe umikot si Amy sa Mindanao. Nakikipag-usap siya sa mga leaders doon. Okay, sabi niya dito, but they are all scared. Okay, the long and short of it, Amy has been talking to many groups to explain the terrible state we are in, but they are all scared, she said. Takot daw. The majority of her colleagues in the Senate won't move because they are beholden to the powers that be. The business tycoons and scared because the BIR might look into their business and tax returns. So ayaw magsalita ng mga kasamahan niyang sa Senado dahil baka silipin ni Lisa Canas ang kanilang mga tax return na hindi sila nagbabayad ng tax. Imagine ninyo, dito sa statement na ito, talong-talo ang taong bayan dito. Takot ang mga senador ninyo na pinagkatiwalaan ninyo, na binoto ninyo at binabayaran ninyo na magsalita laban sa mga bangag o ipagtanggol kayo kasi nag-aalala sila sa kanilang personal na interes na mahalukay ang kanilang mga negosyo na hindi sila nagbabayad ng tax. Tax evasion, graft and corruption, bribery, pasok lahat. Lahat ito ay dapat matanggal itong mga senador na ito na sinasabi dito sa usapang ito. O, sabi pa dito, ito ay pag-uusap daw nila ni Senator Amy. Okay? The generals are scared of being replaced, which is true. Di ba? Pina-floating sila. Isa yan sa mga expose ko. Her mother is too old. Teka. Sulat ko lang to si General Chofilo. Paalala nyo to sa akin, ha? Okay, pag-usapan natin si General Chofilo mamaya na naka-witness ng pangingidnap o extraction ni Lisa. Okay? So this is, sabi niya, the generals are scared of being replaced. Her mother is too old to talk to her son to reason.
The palace is infested with demons. Tagal ko nang sinabi yan. Her brothers prefer to listen to his wife than to Aimee, his sister. Kasi nga, under desire si Marcos Jr. Okay? Baka naman, mismo, tinatakot ni Satanas si Marcos Jr. na ilabas, ipakalat yung kanyang mga kalaswaan, video, or polboronic. Pero, unahan mo na to, Senator Aimee. Okay, sabi dito, Aimee is afraid an incident in the West Philippine Sea will bring us to an open war with China. Takot ka pala eh. Ako din takot. Para sa ating mga kababayan. Ngayon, she agrees with me the Spratlys is outside the coverage of the Philippine-US Mutual Defense Treaty. What can we do? Yun daw ang tanong ni Aimee. Please let me know if you have an idea. Sabi ni Aimee. Aimee is devastated. Inday left the government. Ba't ka devastated? Kailangan maging masaya ka. Dalang kaibigan mo, wala na sa mga den ng demonyo. Mong kapatid. Ngayon, sabi niya dito, na nagkakwento si Alejandrino, her son, the governor of Ilocos Norte, is stressed at the thought of his province being devastated by Chinese hypersonic missiles. Ayun na nga, kung ayaw mo itong pigilan, Senator Aimee, kaya nga, kung meron man akong hiling sa mga pangyayari, hilingin ko sa Chinese government na unahin, kung gusto talaga nila magpausok, unahin ang mga bahay ng mga politiko. Pamilya niyo, unahin nila. Ang Malacanang unahin nila. Bago ang mga inosenteng tao. Buti sana ang China, kung narinig kayo, oy, mga Chinese. Okay? Kung naririnig niyo ako, translate niyo na lang. Payag naman ako sa gagawin niyo eh. Unahin niyo yung Malacanang. Kung gusto niyo magpa-usok ng bonggang-boga para mawala yung mga engkanto. Diba? Unahin niyo mga bahay nila. Kung gusto niyo, bigay ko yung mga address nila. Diba? So, anong pinag-uusapan natin dito palangga? Ito ang sinasabi dito na devastated si Aimee kasi baka, magpa-usok doon sa lugar nila. Masabi dito, Aimee does not believe China will invade the Philippines. She agrees with me, China has a cheaper way of destroying our country by aerospace war. Ayun na nga. Hindi sila papasok. Magpapausok. Okay? Yun ang ibig sabihin dito. Aimee is in a difficult position. No. It's just a matter of choice, Senator Aimee. Bayan o pamilya? Anong pipiliin mo? Yung 100, more or less 120 million Filipinos, mga kabataan, mga sanggol, na gayon palang uusbong, o ang kapatid mong bangag na wala namang kwenta ang buhay niya dahil ever since nang ipinanganak siya sa mundong ito, nagparty, nag-addictus, nagnakaw, nakipagtsurbahan, o kung ano-ano pa. Sabi niya dito sa nagsumulat, she's doing her best to convince people of the consequences of war with China. Tama naman yun. Dahil walang panalo sa pakikipagbanggaan sa China. Dahil wala nga kayong makain, ulit-ulitin natin. Wala nga kayong pambiling bigas, papausukan pa kayo. Talaga namang mamubura kayo sa mundo. At ang aftermath yan. Do you think, saan kayo tatakbo? Lalo sa Maynila. Buti sana kung medyo probinsya kayo, baka mabuhay-buhay pa kayo ng konti sa mga lip-lip doon na mga bukid-bukid. Kasi naalala ko yung kwento ng lola ko nung panahon ng Chimpo Guerra, ng World War II. You know? Ako, kinukwentuhan ako ng lola ko habang tinatanggalan ko siya ng uban nung mga panahon na yun, nung bata ako. Sila ay nagukay ng mga tunnel sa bukid. Yung mga anak niya nandoon sa ilalim, sa bundok-bundok nung panahon ng giyera sa Bisaya. Nung panahon na yun, wala pang nok-nok-nok. Armas sa armas, di ba? Ngayon, kahit yata mag-tunnel ka at malanghap sarap mo, di kabog ka sa banga. You know what I mean? Okay, tuloy natin.
Sabi niya, nang nagsumulat, si Jose Alejandrino, I fully sympathize with her. I admire her courage. She is the true daughter of her father. I will admire your courage. Okay? Senator Amy, kung isplok mo ang kapatid mo sa harap ng buong mundo na ikaw ay nagkamali, aminin mo na nagkamali ka, na nilagay mo dyan sa pwesto, tinulungan mo ang kapatid mong Adictus Benedictus. Imagine mo ang impact ng ginawa ng insecuristang partek mong sister-in-law. Walang ginawa kundi nakawin ng pera, party. Kung courageous ka, based dito sa sinasabi ng writer na ito, na nagsisimpatize sa'yo, nag-a-admire sa'yo, then prove it. Prove it to the world na you are for the Filipino people. Kasi kung wala kang gagawin, kaya nga sabi ko, I still have respect for you. Nakita nyo, hindi ko siya minumura. Hindi ko minumura si Senator Amy. Kasi I'm still holding doon sa hibla na yon na sinabi niyang off-cam na gagawin niya. You know what I mean? Sabi ng writer, tuloy natin, what can we do? There is only one way, and that is for Filipinos from all walks of life to take power back into their own hands. At ikaw, pinaka-powerful to expose your brother and your sister-in-law and lahat ng Araneta Romualdez if you love your country. Kasi kung ako nasa katayuan mo at yung kapatid ko ganyan, binababoy pinipeste niya ang 100 million Filipinos, isa lang naman ang buhay niya. You choose sa isang buhay, dalawang buhay, over sa 100 million Filipinos if you are makajos at makabayan. Your choice. There is only one way, and that is for Filipinos from all walks. Okay, nabasa ko na yan. The alternative, sabi niya, war and destruction where hundreds of thousands, if not millions of Pinoys will perish. Mabura nga ang buong Pilipinas. It often takes death and destruction on a large scale to make people return to their good sense. And do you think kayong mga sumuporta sa mga dilawan, nakita niyo hindi ko kayo inaaway. Ang inaaway ko yung mga politikong sinuportahan. Hindi nila kayo sinasamahan. O gusto niyo magtapang-tapangan din. Do you think pag pinasinghot kayo ng usok, ng nuk-nuk-nuk, makakapag-isip pa kayo ng tama? Do you think makakapanood pa kayo ng vlog ko? Mawawalan ang internet, mawawalan ng power, mas kukontaminate ang mga water supply. I-distract ang mga simbahan, i-distract ang mga ospital. Sino ang gagamot sa inyo? Saan ba kayo kukuha ng pagkain kung kayo ay sa shawiran ng usok? You know what I mean, di ba? Sa kapapasok lang. Makukontaminate even may pagkain ka. Kaya mayaman ka, kaya mahirap ka, kapag na-contaminate ka ng sinasabing usok na yon, you're not gonna survive, Dario. So enjoy your excursion. Magpakasarap na kayo sa buhay nyo ngayon. Kasi dito kayo dadalhin. Okay, next. Ano sabi nito? Okay. It often takes death and destruction on a large scale to make people return to their good sense. As history showed, we are all in the same boat. Either we survive or perish together. Even you survive, mag-google kayo dyan, mag-google ka mo. Manood kayo nitong pinag-usapan natin na power. You know? Yung nok-nok-nok, nok-nok-nok. Manood kayo dyan. You educate yourself. Right on your fingertips. Kapag kayo ay lumanghap sarap, ano ang magiging impact? Sabi ko nga, okay lang sa akin yan kung uunahin nila yung mga nasa Malacanang.
Yung mga inosente, umuwi na muna kayo sa bahay. Iwanan niyo si Kutik, si Lisa, si Tambalusos. Sila ang pa-enjoyin niyo, but that's impossible. May madadamay talagang mga mababait at inosente. Kaya nga, you have to act now. And Senator Amy, if you are true to yourself, act now. Tignan mo, bakit umalis yan si Inday? Dahil traidor ang kapatid mo. Ang sister-in-law mo, hindi lang traidor. Times, trillion times, quadrillion times, infinite ang kasamaan na hindi kayang pantayan ng sino mang jijimonyo sa mundo. Siya lang ang nag-iisa. Ang kapatid mo at ang sister-in-law mo. Now, ano pa chika dito? I think that's about it, Sir Lesson. So that's why, di ba? Senator Amy, hindi mo masisisi ang mga sinabi niya in the past. Hindi mo masisisi, drone war, sabi ni Trollbuster. Hindi mo masisisi ang taong bayan na minumura ka ngayon. Ako, hindi pa kita minumura. Kasi, sabi ko nga, I'm holding to that one ibla that you will do for the people to redeem yourself. O, sabi ni Palangga, gusto ni ating may gera para, nabasa na, sabi ni Diz, okay? Ano to? Sabi ni Kampong Chicken, blood is thicker than water, pockets heavier than friendship. Pusa tayo, ilalaglag ni Amy Sinday. Trapo siya, no more less. Ayun na nga, Palangga. Malalaman din naman natin yan. Okay? Malalaman din natin yan. Okay? Tignan natin, hindi naman tayo tanga dito eh. We're just waiting. Inantay natin yung timeline na sinasabi na kailan ba? O, pag 2 years in 20 days at 10 days from now. Yung June 30 na inantay natin, parating na. Okay, hakbang na maisog Canada, sabi ni Palangga Sandra, Bongbong is our principal worry. Ayan, sabi, yan yung nakalagay sa diary. Bongbong is our principal worry. He is too carefree and lazy. Okay? Okay. Yan, sinend mo nga Palangga. O yan, nabasa ko na. Ayan, thank you, God. Yan ang sinabi ni Marcos Jr. kay Kuting sa kanyang diary. Kaya alam na alam mo to, Senator Amy. Doon kanina sa statement ko na tagumatayon na mamamatay na yung tatay mo, hindi nyo pa mahagilap si Marcos Jr. And your family, the Marcos side, galit na galit din kay Kuting. Kung sino-sino man yung mga yun, di hulaan nyo na lang. Ngayon, itong mga statement mo na kesyo na sa hahakbang ka, sa pagsama mo sila sa bawat hakbang, patunayan mo. Right? Patunayan mo. Sabi ni Gonzaga, Marcos manggagamit. That's true. Oh. Gonzaga. Totoo naman lahat ang sinasabi. Kaya nga sabi ko, pwede niyang i-redeem. Kaya nga sabi ko, mamili siya. Ilalaglag mo ang kapatid mong bangag o kasama ka sa paglaglag. Lahat kayo. Anong gusto niyo? At least kung magsasalita ka, masisave ka. O, mapapatawad ka ng taong bayan. Ang bangag mo, at least nailigtas mo ang taong bayan. And now, ano to? Ayan, nasabi ko na to pala kanina. At yung sinasabi ko kanina na ayan, yung nabanggit kasi doon na natatakot ang mga general na magsalita kasi baka itapon o tanggalan ng trabaho. Ano, this is your time. General Chopilo ng ISAP dati. Ikaw po, sir, ang bukod-tangi na nag-oppose o hindi pumayag dito sa extraction. Diba, sir? General Chopilo, ayaw mong gawin to, labag sa loob mo. Kasi labag sa sinumpaan mong tungkulin. Nautusan ka ni Lisa para mandukot ng bata. Ng mga 2 bata. Actually, 4 na bata, isang ina, 5 persona dapat ang nadukot nyo. Pero 2 lang ang nagwagi. Pero, hindi ka pumayag dito. Diba, sir? General Chopilo. Kinall out mo ang presidenteng bangag. Sinabi mo sa kanya, di ba, sir? Bakit totoo lang? Eh, marami tayong puting ahas.
Diba, sir, sinabi mo kay Bangag Jr. na ito, Mr. President, ito yung ginagawa ng asawa mo, inuutusan kami, dahil yan na ipa-extract, makialam siya, na ipa-extract ang mga bata, dahil kaibigan niya si Francis Lloyd Tichua, kasabwat nila sa kanilang mga negosyo. Diba, sir, General? Anong ginawa sa'yo, sir? Hindi ka pinakinggan ni Marcos Jr. Sa halip, tinanggal ka. Kasi, sir, gusto mong gawin ang tama para sa mamamayan o para dun sa sa pamilya ng distressed mother at ang 4 na anak. And I believe, tao po kayo. Kayo ay tao. Human being na may puso. Kaya nyo kinall out ang presidente na ito ginagawa ng asawa niya, ni Lisa, na ipapadukot ang mga bata. That's why I salute you. 10 na mga tao mo tagasunod na hindi kayo pumayag at tinanggal kayo, we will respect you, praise you, and we will support you. And this is the time now to expose this evil na gobyernong ito. Total, tinanggal ka naman ng mga hinayupa. Binaboy po kayo. Dahil lang sa ginawa ninyo ang inyong trabaho, magsalita na kayo. Kailan pa kayo magsasalita? Diba? Paghuli na ang lahat. Short video vlog. Thank you. Okay? Kailan ka magsasalita? At ano ba tayo? Ano pinag-uusapan natin? Tama, speak up, General. I don't trust Amy anymore. Yun o palangga. Kaya ako pinapayad para makita ni Senator Amy yan. Ayan, Senator Amy, wala nang tiwala sa'yo sa taong bayan. Magtitiwala lang ng taong bayan sa'yo pag inisplok mo ang iyong kapatid na alam mo, Addictus Benedictus. Alam mo naman kung nasaan ang video. Marami ka pang hawak. Malay nyo. Sana huwag tayo dumapo doon sa magni-name names tayo kasi mapapatay talaga yun eh. Gusto mo iligtas yun, Senator Amy? Iligtas mo na ang mga dapat iligtas. Okay? Iligtas mo na ang dapat mong iligtas. So yan, tingnan mo, sabi ni Danny Quesada, wala na akong tiwala. Well, tama ka naman dyan palangga. Kasi narababasa niya yan. Never ever again, sabi ni Gigi Place. Yan. Ngayon, ano ba ang nangyayari ngayon sa politika? Ang iba, mukhang nagkakaroon na ng lakas ng loob. Sabi ni Ella, thank you palangga. Diba? Lahat sila Maharlika, nagkatotoo ngayon. Diba? Alam nyo naman yan. Ba't naman tayo gagawa ng chika boom boom dito na hindi magkatotoo? Ngayon, nililist nila yung issue, sabi ni Roxel. Ano bang, lagi naman nilang nililist yan palangga. Here, recently, diba, nagsalta si Inday Sara. Tapos si Senator Bongo, di ba, pinangalanan siya ni Baste. Pinangalanan siya dun sa Maisog Rally na mag-speak up daw. Wala ko naman, I think si Baste ay gusto niyang magsalita talaga itong sila, Senator Bato, na tinulungan ng tatay niya at sa Senator Bongo na magsalita doon sa pang-api na ginawa sa Davao. And today, nag-throwback, buta-buta yung Senator Bato, nag-throwback si Senator Bato, nakasama na si Inday Sara. Ano ito, Hudya? Ayan, throwback. 9 hours ago, nag-throwback si Dodong, Palangging, ayan. 2022, ayan, throwback ni Senator Bato. Ano to, Senator Bato? Showing support kay Inday? That's good. Pero sabi ko nga, maniniwala lang din ako sa iyo. Kasi di pa kita minumura. Basta mga politiko na hindi ko pa pinumura, binibigyan pa natin ng chance. Pero pag minura na natin ng buo, okay, nang talagang madlupit, ibig sabihin, wala na tayong pag-asa sa mga yan. So ngayon, ang question ko kay Senator Bato, that's good. Na, nire-remenish mo yung maganda yung sama ni Inday. I think para sa akin, ito ay showing of support kay Inday. But, nag-comment nga ako dito eh. Comment ako ba? Nag-comment pala ako, 80 na yung like. Sabi ko. Ayan, Senator Bato, yan yung comment ko.
Kaya ipatawag mo na si Kumar at Lisa Tanas sa PDEA Leaks hearing para maniwala kami na kaya mong banggain ang mga ngagba. Simple lang. You show support kay Inday Sara, then prove to the Filipino people na kapag open ang sesyon, well, I hope iba na presidente during the time, ay ipapatawag mo si Lisa at si Kumar. Doon kami maniniwala sa'yo na you are for the people. Okay? Then, sabay-sabay, sino pa ba nag-comment? Si Senator Bongo. Tingnan natin. Senator Bongo. O, Bongo. Nag-post din siya. Actually, nag-post siya. Senator Bongo. Kasama si Pangulong Duterte, nag-live siya kanina. O, 23 hours. Kasama niya si Pangulong Duterte. O, di ba? Gaya ng parati naming sinasabi, there is always time for every order. Mabasa natin maganda sinabi sa Senator Bongo. Ayan, kasama niya si Pangulong Duterte. Nagkita sila. Talaga namang body-body yan. Okay? So ngayon, here. Gaya ng parati namin sinasabi, there is always a time for everything. I think this is the time. Pakahawakan namin yan. Okay? Ito ang panahon para mas lalong unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Sabi niya, there's always time for everything. What is that? Everything. Ano ibig tinutukoy? Ang tinutukoy niya. Tulad ng payo ni FPRRD sa akin mula noon hanggang ngayon, gawin ng tama, gampanan ng tungkulin sa bayan at unahin ang interes ng Pilipino. I support the Dutertes and my fellow Davaoeños. So this is good, Senator Bongo. Dahil ako ay isang Davaoeño, ang pamilya ko ay galing sa Batangas, lumaki rin ako ng Metro Manila. Bisaya rin ako at tinuturing ako na adapted sa ng maraming munisipyo lungsod. That is why my loyalty is and will always be with the Filipino people. Patuloy akong tamalasakit. Okay, that's good to know. But, okay, wag lang sana kayong puro salita. Dapat may gawa. Huwag kayo matakot sa isang bangag na presidente for your vested interest. Kasi kayong mga sinuportahan ni Duterte, sinuportahan kayo ng taong bayan na naniniwala kay Duterte kasi akala namin pareho kayo ng alignment. Pero, in fairness kay Senator Bongo, marami natulungan yan. In fairness sa kanya. Alam mo yan, Senator Bongo, ang daming kong inilapit sa kanya na tinulungan niya, na patubigan during the pandemic, nabigyan ng mga ano. Kaya, you know, malaki din ang respeto kay Senator Bongo. Senator Bongo, may mga nakakapagsabi sa akin na malalapit sa'yo na naiinis sila sa'yo kapag nakikipagplastikan ka kay Bangag at saka kay Lisa. Alam mo namang galit na galit sa'yo yan. Galit na galit sa'yo si Lisa. Remember, nung ako'y nasa kampa nila ng budol na yan, nalala mo, binuboljak kita, Senator Bongo, nasabi ko, pero hindi ko naman sinabi 100% na gagawin mo. Possibly, kung naalala niyo po yung vlog ko noon, na during campaign period na ang gagamit ng Smartmatic, yung mga logistic na ay kaibigan ni Senator Bongo. Possibly ka po na gadayain nila election. Kinuwento ko na yun dito. Sino nagsabi niyan? Si Lisa Marcos sa akin. Kasi gusto daw niya i-aware ang taong bayan na ikaw, Senator Bongo, at ang Apo Logistics ba yun? Comment dyan. At ang iba pa, kayo ang mandaraya sa eleksyon. So ako naman, dahil budol na budol ako at naniniwala ako sa kanila, akala ko totoo yung sinasabi ni Lisa na mandadaya kayo for the fact na kayo ay nasa puder. Posible nga naman, kasi kayo nasa puder. Di ba, naalala mo yan, Senator Bongo? Kay Lisa galing yun. Ganon ka-digimonyo, yung pala ang tarantado. Fake news. Nagtanim ng fake news sa aming mga supporter para sirain ka. Now you know. Yung pala siya ang makikipag-alyansa sa Smartmatic. Araw-araw, every time na magsalita si Atty. Glenn Chong sa maisog, sinasabi niya, inaakusahan niya na si Lisa Marcos at si Kuting Jr. ay nandaya sa eleksyon. Bakit ni isang kaso laban kay Glenn Chong wala? Bakit hindi sinasagot ni Lisa yan? Sa halip, sinagot pa yung pangaagaw niya ng alak. So wake up, Senator, go.